Now, yung next part is I will introduce sa inyo kung ano yung tinatawag po natin na model. So, ang model guys ay ginagamit natin siya for data. So, dito yung mga properties natin na nag-hold or mahawak sa mga datas na ipaprocess natin. And usually, dito rin ginagawa yung business logic kung paano yung magiging logic ng program natin. Pero yung gusto kong maintindihan mo is yung model dito natin nilalagay yung mga properties or yung mga container natin na maghahawak sa mga data na ipaprocess natin. So, paano ba mag-create ng models? So, una ay i-right click mo lang siya. Then, makikita mo tong add. So, i-point mo lang siya dyan. And then, sa baba, ito makikita mo yung class. So, click mo lang yung class, then lalabas yan. So, dito meron tayong class name. So, lalagay natin is product.cs. Okay, so ito yung pangalan, yung mismong product, and yung extension natin para sa mismong program natin is yung CS. Okay, so add lang natin siya. After that, yan na yung creation ng mismong class ngayon natin for data natin na magho-hold sa mga ilalagay natin para mai-process natin yung mga computation na gagawin natin. Okay, so yung next part is i-declare natin yung mga container na gagamitin natin. So kapag magde-declare ka ng properties, ay kailangan i-declare muna natin yung tinatawag na public. So ang public kasi is a access modifier. Ito yung nagsasabi kung yung container mo ba is pwede siyang i-access or hindi. So since public siya, pwede siyang i-access ng kahit sino man regarding or connected sa mismong program natin. Then meron tayong tinatawag na data type na decimal. Ang decimal naman, ibig sabihin yan ay tatanggap tayo ng mga numbers na merong decimals. Then, ang variable or container na gagamitin natin will be yung tinatawag natin na price. So, si price, ito yung variable mo or yung property mo na mag-hold ng data. Then, magkakaroon ka ng opening and closing. Yan. Then, sa loob ng opening and closing, i-declare mo yung get, semicolon, and then set, semicolon. So, ibig sabihin ngayon, ng get is kukuha tayo ng data, and then yung set naman is maglalagay tayo ng data. So, yan yung ibig sabihin ng get and set natin. Next part is kakopy ko siya, then paste. So, dito, papalitan natin yung mag-hold ng data natin na quantity. Yan siya. Then, eto naman, since quantity ay hindi naman kailangan yung decimals dyan, ang gagamitin natin na data type is int. So, int short for integer. Kapag sinabi nating integer, whole number po yung gagamitin natin. So, yan yung example ng mga containers na meron tayo. So, yung next property na i-declare natin dito is, una, kakopy ko muna to. Then, erase ko lang to. Kung mapapansin nyo kasi dito sa first na part ng container natin or ng property natin ay gumamit tayo ng decimal. Dito naman is integer. So since meron tayong decimal, meron tendency dito na makaka-receive din tayo ng decimal na answer. So ang gagawin natin, i-declare natin to as decimal, and then yung property na i-declare natin dito or container, tatawagin natin siyang total. After doon, ah, mag-i-equal tayo and then greater than. Then sasabihin natin dito, yung price natin is imo-multiply natin siya sa quantity natin. So, yan ngayon yung magiging formula natin para makuha yung total natin. Kumbaga, ang part na ito, tinatawag natin siyang Lambda expression. Ang sinasabi natin dito na i-multiply mo yung dalawang container na ito, pag nakuha mo yung answer, ibigay mo siya
kay total. So, yun yung meaning ng Lambda expression na ito. So, ito yung mga models or properties na gagamitin natin para mabuo itong simple example natin sa ASP.NET MVC. So, remember lang, ang property, ginagamit natin siya to process data. Okay? While ang buong model naman, itong kinreate natin na ito, yung product CS, model product CS, ay gagamitin natin siya para pang-receive ng data or panggawa ng business logic, which is, we can call this business logic kasi nagkakaroon ka ng computation dito. Okay, while yung data naman, yung ipapasok natin dito sa price and quantity. Let's say, for example, yung price natin ay 10, this will be a data. Kapag naman nilagay mo dito 2, so same, ito po ay isang data. Ngayon, since meron kang 3 property dito, properties, which is yung total, price, and quantity. Okay, so ito yung mga mag-hold ng mga datas natin. So ano yung magiging data ng property natin? Ang magiging data niya is kung ano yung magiging computation natin dito sa price and quantity. Let's say for example, 10 ang value, multiply by 2 is equal to 20. So si 20 ay papasok po siya kay total. So, yun po, yung purpose ng mga properties natin dito sa model part ng product.cs natin.